Sa isang ordinaryong gabi, nagsimulang mapansin ni Daryl ang kakaibang pag-uulit ng mga pangyayari. Araw-araw siyang umuuwi galing trabaho, dumadaan sa parehong kanto, nakakasalubong ang parehong tindera, at nakikita ang parehong aso na nakahiga sa harap ng isang karinderya. Normal ang lahat, hanggang sa napansin niyang hindi ito basta routine. Eksaktong-eksakto ang bawat kilos, bawat tunog, bawat galaw. Parang replay ng isang video. Sa unang linggo, inisip niyang coincidence lang. Pero nang sumapit ang pangalawang linggo, napansin niyang kahit ang usok ng jeepney ay parehong-pareho ang pag-ikot sa hangin. Kahit ang isang dahong nalaglag mula sa puno ay bumabagsak sa parehong direksyon, parehong bilis, parehong lugar. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, muling lumitaw ang butiking tumatakbo sa pader. Sanay na siya rito dahil araw-araw niya itong nakikita. Pero biglang tumigil ang butiki sa gitna ng pagtakbo. Nakabitin ang katawan sa ere. Parang na-pause na yung mundo. Walang hangin, walang ingay, walang gumagalaw. Nanindig ang balahibo ni Daryl. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi humihinga ang hayop. Hindi rin gumagalaw ang mga dahon sa paligid. Parang natigil ang oras, pero siya lang ang nakakapag-isip. Nang mahawakan niya ang balikat niya, doon niya lang napansin ang kakaiba. Dalawang anino ang meron siya, pero iisang direksyon ng ilaw. Nang kumurap siya, bumalik ang lahat sa normal. Gumalaw ang butiki, umihip ang hangin, dumaan ang jeep. Pero ang dalawang anino ay nanatili. Kahit kumilos siya, mag-iba ang direksyon o tumakbo palayo. Simula noon, nagsimulang sumama ang pakiramdam niya tuwing lumalabas sa bahay. Sa bawat kanto, may mga taong nakatayo na hindi gumagalaw. Parang naghihintay. Hindi sila kumukurap, hindi tumitingin sa kanya. Pero ramdam niyang sinusundan nila ang bawat takbang niya. Minsan, naglalakad siya sa bangketa at napansin niyang may tatlong taong eksaktong magkakaklon. Parehong suot, parehong galaw, parehong kurap. Kinabukasan, habang sakay siya ng jeepney, napansin niyang eksaktong pareho ang mga pasahero gaya ng nakaraang gabi. Parehong pwesto, parehong ekspresyon, parehong gasgas sa bag ng estudyante sa harap niya. Nang tignan niya ng mas matagal, napansin niyang walang humihinga sa kanila. Hindi tao ang mga yun. Mga placeholder, mga programang hindi pa naglo-load. Naglakad siya pa uwi ng mabilis, pero pagdating sa kanto ng bahay niya, doon niya nakita ang pinakakakilakilabot. Siya mismo, nakatayo sa harapan ng pinto, nakayuko, hindi gumagalaw. Parehong-pareho ang suot, peklat, postura, isang perfect copy. At nang tumingin ang kopya sa kanya, wala itong muka. Puti lang, blanko, parang hindi pa tapos ang pagkakagawa. Biglang nag-glitch ang ilaw sa poste, umuga ang mundo, nagbaliktad ang paligid na parang nakurap ang realidad. Ang kopya niya ay unti-unting lumakad papalapit. Hindi lumulutang ang paa, parang sinislide lang ng isang invisible na cursor. Sa likod ng kopya niya, parang nabuksan ang manipis na pader ng hangin. May nakasilip na mga silhouette na walang anyo, parang nagmamasdan. Napaatas si Daryl, ramdam niyang may humawak sa balikat niya mula sa likod. Paglingon niya, mukha rin niya, pero ito kumpleto, nakangiti, at mukhang mas mabuhay kesa sa kanya.